Yun. Wait, nasaan na ba yung... Ay, hindi ko magalaw. Wait lang. Yan. Yan. Ito, I was coded March 1, 2019. Pero bago yun, syempre, nag-start kami ni UM. Ganito yan eh. Ang kwento niyan, si UM is merong Wonder to Boss sa Santa Maria. Then, in-invite niya ako na pumunta. Wala naman akong idea na nasa Sun Life siya noon. Tapos, nagkaroon kami ng pag-uusap. Sabi niya, Sheng, familiar ka ba dito sa Sun Life? Then, ang sagot ko, parang meron na kami niyan, pero FWD. Sabi ko, pero, and then naikwento ni UM na running for managerial ka na ng DET, no? Hmm. Sabi niya, pag kailangan ko ng advisor, and then sabi ko, yes, doon ako papasok din. Pag kailangan mo ng advisor, doon. Yun ang gusto ko, sabi ko sa kanya. And then, hindi naman naputol yung pag-chat namin. Yun, ini-invite niya ako nung merong Brighter Life Forum sa may Shakey's, sa may Kalumpit na ba yun? Part Oo. na ba ng Kalumpit yun? Yes. Kasama ko pa yung asawa ko noon para makumbinsi din siya na papasok ako sa Sun Life. Tapos nagsunod-sunod na yon. Nag-review kami ni Odette para sa exam. Nag-take kami ng Sun Life training course. Eto, ano pa dito si payat pa si Sir, ano ang pangalan nito? Si Vic Saldahenyo. Nawala na Mm-mm. ngayon sa atin. Wala na sa Sherman. O, nasa na siya? Nasa South na siya. Iba na RSM natin. Okay. Ayan. So, itong Sun Life training na to, ilang araw din to eh. Nakalimutan ko na Or, eh. O yan, 4 days din yan, consecutive 4 days. Tapos, maraming ano dyan, marami kaming inaral, trad. Dito din yata yung, dito din, alam ko dito din yung sabi na start training na pag nakakuha ka ng 100 EC, mm, pagpasok mo, meron kang makukuhang incentive na 5,000. And na-hit ko yun eh, di ba? Na yes. nakuha ko yung 5,000 na yun na incentive from BMBet. Yes. Ito, yan. Feb 19, si UM, madalas talagang magpakain yan eh. Andito si Mina, si Fe. Pinaplano na namin yung mga susunod na hakbang dito. Nandito pa si Ate Neri, saka si Irene. Yan, sa aristocracy kay Malolos. Kasi, ano ko eh, medyo mahilig ako sa picture. Hindi naman for documentation lang. For memories, kaya may mga nakatago akong ganyan. Tapos, even before na makuded ako, syempre uma-attend kami ng mga seminars. Ang seminars namin, lahat face-to-face. Laging Makati yon. Yan, sa Accelerate. Ayan, yung crush ni Ate Neri na si Sir Ariel Manala. Speaker namin ng Ask 20 na napakagaling magsalita. Mm. Napakagaling manghikayat na i-relay niya lahat ng kailangang sabihin na bonggang-bongga talaga magsalita to si Sir Ariel. Saka napakabango. According kay Ate Neri kasi crush na talaga. So, ito yung tipo ni Ate Neri nun. Yan. Ito, finally, na-coded na ako ng March 1, 2019. Isang take lang, awa ng Diyos. Dito ako kumuha sa Insurance Commission sa TAFO. Mm-mm. Both for traditional and VUL. Parang mas mataas yung grade ko sa trad compare sa VUL eh. Yun ang pagkakatanda ko. Yan. Nung napakaswerte ng unang pasok ko eh, sa Sun Life, kasi may nagtiwala agad sa akin na big client. 'Di ba, ang April, May, June is summer campaign. Dahil medyo malaki yung AC nung dun, ang nakuha ko dun sa kliyente ko na yon, rookie advisor ako for April, branch level.
yung mukha namin ni Ate Nelly na yan, nakakabit doon sa billboard doon sa Sherman. Dati doon nilalagay yung mga picture ng mga nagtatap. So, big deal kasi bago lahat sa akin yung ganon. Nakakatuwa kasi out of kulang-kulang 300 advisors, rookie advisor ako doon, branch level. And then, ayan, syempre, ito yung first medallion ko. Dahil nga dun sa unang pasok ko na yon, bronze level ako. Maliit pa yung anak na bunso dyan ni Ma'am Steph. Ayan, Summer Campaign Award. Ayan, ayan yung aking, nakakatuwa yung aking unang 3 buwan sa Sun Life. Very memorable. At ito, dahil nga sa branch level naman, nung nirecognize kami ni Ma'am Beth, sige, rookie of the month for April, ayan yung binibigay. Ngayon, ganyan pa rin naman yung binibigay ng Sherman sa mga nagtataak na, itong that one yung below. Pang ano na lang yan, Jeng? Pang annual? Pang-annual na lang. Oh. Hindi na ito ang binibigay every quarter. O, hindi Certificate na. na Ano lang. na lang, certificate lang. Ayan. Galing yan kay BM Bet. And nandito pa yan sa estante ko na nakakatuwa. Yan. And I was given the invitation din naman ni Ma'am Mary Ann before, no? Etong si Ma'am Mary Ann, siya na yung nasa AXA ngayon. Yung ibang mukha dyan, nasa AXA na. Pero nung time ko na na-invite niya ako sa unit niya na magsalita para ma-inspire ko din yung mga advisors niya. Isa to sa nakakatuwa. Siyempre, big deal pa din kasi bago lahat yung experience na yon. Saka sabi ko nga, parang hindi naman ako deserve na magsalita kasi ngayon lang naman ako nakakuha ng, saka bago lang ako, parang hindi naman pero sabi niya, sige kung ano lang yung practice mo that time, i-share mo sa mga advisors ko para naman ma-motivate din sila. And this was given to me by Ma'am Steph. Etong mga plaque na to. Yan. Tapos, nung first time ko, on the first year, ayan, lahat ng perks, yung mga t-shirts na yan, dahil masipag pa ako magpasa ng 3 lives a month. Marami pa akong nakikliyente. Yan. Yan yung mga perks na nakakatuwa talaga, yung mga parties na sineselebrate namin. Ilan yan sa mga nakakatuwang memories ko on my first year. Siyempre, hindi mawawala yan. Gusto ko lang makita ng ibang mga bagong advisors kasi even before, talaga napaka-generous na ni Ma'am Odette na magpakain, mag-treat, lalo pag nakakakuha ng magandang posisyon ang Blue Sparrow. That time, pag sinabing Blue Sparrow nga, sabi ni UM, iba yung katatayuan ng Blue Sparrow kasi dito, isa dito yung nag 100% participation kaming lahat advisors, di ba, Den? Mm-mm. Yun yung nakakatuwa that time, nag 100% participation. Tapos ito lately lang to, yung nagkaroon sa Marriott, isa to sa mga naging experience ko din. Pero, ayan, wait lang. On my first year, lalo yung unang 3 buwan, is maganda yung naging performance. But then after that, nung mga sumunod na buwan, doon nagsisink in, lalo yung ang hirap mangliyente. Medyo ang aking performance is mataas bigla, tapos biglang down. Doon nagsisink in na sandali. Parang nahihirapan ako. Pero tinatry ko na maipasok pa din yung 3 lives a month nun. And then after that,
2020, doon na yung ano first quarter of 2020, ayun na yung pandemic na kasunod eh. Nung pandemic naman, diyan pinanganak ang Wednesday We Work Together. Di ba, Det? Yes. Diyan nag-umpisa yan. And literal na we work together talaga kasi tahimik kami, naka-Zoom online kami, pero nangingliyente kami ng sabay-sabay online. Tapos, nakakatuwa, nag-work naman din sa akin yon kasi sa mga kliyente ko, 4 or 5 ang naipasok ko during the pandemic. Saka natatandaan ko noon, naka-quarantine kaming lahat dito sa bahay. Kasi ang husband ko was diagnosed of COVID. Pero nakapagpasa ako ng 2 lives noon. Kasi nakakainip yung 14 days na quarantine, hindi kami makalabas. So, ang ginawa ko is tumutok mag-Sun Life. Yun, doon pinanganak ang Wednesday We Work Together, 2020. And hindi ko na alam kung paano naitawid ang pandemic year. Binabaan naman ni Sun Life ang validation that time, di ba, Det? Mm-mm. Concession. Oo. I remember sabi ni Odette, ang hirap niyo lahat tawagan, hindi niyo ako pinapansin. Yun ang sabi niya, pansinin niyo ako. Tapos hindi, yun naman, yung basta lahat naman, naitawid namin lahat ang pandemic that time. Yun na nga, sa tulong ni Odette, kung paano nakalampas. But then, ang career ng Sun Life ko is anong tawag dito? Hindi siya hindi siya active. Stagnant ba yung term na yon? Yung parang naka-level lang. Kasi wala kang time mangliyente, nasa bahay ka lang. And then, nung nag-open naman, nung early 2022, no? Oo. Early 2022, medyo maluwag na. Doon, yun yung mga panahon na minahal ko ang iap, ang bikos. May time na talagang nung unang sabak ng bikos at iap, hirap na hirap ako intindihin. May time na inabot kami ng 1:00 ni Ate Neri, magpapasa kami kasi cut off. Marami pa ring red doon sa iap na isusumpa mo na. Pero ngayon ang iap maganda na compare sa iap before. No? Natutunan kong mahalin ang iap na yan. And isa yun sa hanggang ngayon na hindi ko na kailangan pumunta ng office para magpasa. Yun ang kagandahan na ginawa ng pandemic. No? Tapos, here comes 2023. Ay, eto na. Eto na lang naman yung sinundan ng Eto na lang naman yung sinundan ng unang medallion ko. Nung unang pasok ko, eto na, nandito na kayo lahat. Sila Donna, yung mga bago, aware na sila dito. Ayan, yung 84th President's Month na rumampa tayo sa World Trade. Ito yung pangalawang medallion ko. Na akala ko, mabibengbang na ako kasi hindi pa ako pasok sa validation. Pero, ang idinadasal ko kay Lord, ibigay sa akin yung taong maaano lang ako, maiso-survive ako. Awa ng Diyos naman, talaga namang yung panalangin ko, days lang, ayan na. Yung inalok ko before na hindi dating kumuha, nag-chat na, ready na po ako ma'am, nasa Sun Life pa ba kayo? Kasi punta po kayo dito sa bahay kasi kukuha na po kaming mag-asawa. And then natatandaan ko, ang sabi niya, kasi ang dahilan niya nun, gusto ko pang retirement kasi sa SS naman pala, ang liit lang ng makukuha namin, sabi niya. Ang sabi ko, magkano ba ang gusto mo? Sabi niya, at least kahit sana may mga 3 milyon ako pag nag-60 ako, pag nag-retire ako. Ang ginawa ko, kinumpute ko based on doon yun sa SunSmart natin. Sunfit Planner. Oo, kinalculate ko doon. Tapos sabi niya, hindi ko pala kakayanin. Kaya, pero ako lang ang makakakuha. Ang ginawa ko, sige ma'am,
ang gawin natin sa 1.5, tag 750,000 face amount kayo ni sir para parehas kayo meron. And then pumayag sila. Ito talaga yung dalawang taong medyo nagbigay sa akin ng opportunity para mag silver medallion last 84th President's Month. Yun. Tapos, ang Sun Life journey ko, itinataas ko lahat kay Lord. Sabi ko nga, pag ako nagkakaroon ng time na dito ba talaga ako, para ba ako talaga dito sa Sun Life, ito lang yung lagi kong tinitingnan to kasi nakaano to nandito to sa aking Facebook. Bakit ka nagsimula? Bakit kailangan mong magpatuloy? Ito lang talaga yung nakakapag-motivate sa akin. Kasi hindi naman talaga araw-araw na motivated tayo. Ito lang, bakit ba ako nag-umpisa? Sabi ko nga kay Odette, nung time na nagkausap kami, Dad, papasukin ko yung Sun Life para naman may mabago sa buhay ko. Kasi for 18 years, nasa bahay lang ako, nagpapalaki ako ng anak. Parang dun lang umikot ang mundo ko para naman may maano, para naman may mangyaring bago sa akin, which is very thankful naman ako kasi yung husband, napaka-supportive. Sabi niya, sige, kasi para naman malalaki naman na din yung mga bata. Kaya ito, pag nung time na lagi akong parang kasang-awa sa validation, ito lang lagi yung binabalikan ko na 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 tinitingnan at binabasa ko. Bakit ka nagsimula? Bakit kailangan mo magpatuloy? Isipin mo kung bakit mo ginusto ang isang bagay at kumapit ka sa dahilan na yon. Bumangon ka, labanan mo, tapangan mo, magpatuloy ka. Yeah. And then, ito, iniiwan ko para sa lahat, lalo sa katulad nating nakakaranas ng rejection. No matter what happens in life, keep a good heart, a heart of trust and patience. Don't let the darkness of some people harden your heart. Ako kasi positive lang ako eh. Sabi ko nga pag nare-reject ako, kung iwawala ko pa yung positivity, parang ang liit na ng tingin ko sa mundo. Tomorrow is another day naman. Kung hindi ako naka-close ngayon, bukas kakausap pa rin ako. Baka naman hindi na gano'n na maging result. Yun lang naman ang yun lang naman lagi ang sinasabi ko sa sarili ko. And then sabi ko nga, pag si Lord dinala ako dito, hindi niya ako pababayaan. Yun lang ang aking 4 years, Odette. Yun lang naman po. Uy, ang dami mo ring ano hindi pa AAT yung tawag nun. Ano yun? Yes, madami akong pictures, hindi ko lang nilahat kasi hindi yung ilan lang, hindi pa yun lahat. Oo. Kasi 'di ba, very active akong mag-post lalo on my first year dati. Wala pang pandemic, halos araw-araw ang post ko nun about Sun Life, kung saan tayo kakain, kung saan mo kami dadalhin, kung saan may assemblies, kung saan lahat yun. Kaya may copy ako. Sabi ko nga for memories. At naaalala ko, meron kang anelo na bag. Yes, yes, nabigyan mo ako ng Odette. Kami nila Bag? Fe. Bakit? Oo. Bakit may bag? Ka- kasi naka, hindi pa A80 noon. Naka 3 lives kami noon. Yata. Plan or Hindi ko plan naman, B yata. Pag basta may plan B, medyo ano, yun. Parang nagaling ako ng Japan. Tapos yun nga, meron ka tsaka si Fe. oo, Pag yun. may plan B ka na ganitong amount, meron kang anelo. Yes. My biggest plan B was 10,000. Yun. Hmm. Natatandaan ko. Ayan. Thank you, Jeng. O, anong gusto niyo itanong kay Jeng? Stop share na po ako ha. Marami pa po yan. Marami pa pong pictures. Hindi ko lang nilahat. Just want to share yung mga ganong ganap before. Naisip mo ba, Diwa and Tess, pag ikaw nag 4 years, ganun din ba yung ipapakita nyo? Parang si Jeng. Oh, di ba? So, nagpahinga ka lang naman, Jeng, ng isang ano, ng dalawang ano pala,
dalawang contest month. So, ibalik mo, dagdagan mo na yung medal mo. Diba? Praying for it. Ikaw yung ano laging Pasang-awa. walang, walang inaasahan. Kasi lahat naman talaga tayo walang inaasahan. Pero yun na nga, kailangan Di talaga, dumadating, oo. oo. Ako Kaya, yung ako yung mamomroblema ako today, pagkikilos ako, meron agad. Nasubo ko yun eh. Nakatry ako mag one day closing, isang araw lang na close ko. Basta sasamahan lang ng gawa. Hindi ako nagde-dwell sa negativity pag nare-reject ako. Dati, dinadamdam ko, ngayon di na. ano ginagawa mo pag nare-reject ka ngayon? Wala, dead ma. Talaga, Ikakain ko, move ka na? kakain Ito ko na. ng ice cream. Kakain ako ng ice cream. Kakain ako ng mag-stress eating. Tatahimik ako. Basta sabi ko bukas, pwede may iba na naman. Ganun, bago na naman. Sa diba, nakwento ko dati. Hanggang ngayon, naaalala ko lagi. Pag lagi nang magba-validation, nandyan na, mananaginip na ako ng tatalon ako. Yun talaga, totoo yun. May Talaga ba? boses ako maririnig na patatalunin ako. Dati, blurred pa yung tubig, pero nung last time na napanaginipan ko, malinaw yung tubig at nakita ko yung sarili ko, umahon ako sa tubig na yun. Parang may ganun ako eh. Wow. May ganun. Kaya sabi ko, Lord, kung dito ako, tulungan mo ko. Yun. Nakakatuwa. Sinasagot niya agad. Lagi may sagot. Kaya sabi ni Lord, binibigyan na nga kita, trabahuin mo na ng gusto. Oo nga. Maliwanag naman ang sabi sa'yo ni Lord, dito ka kasi naka 4 years ka na. So, sabi niya sa'yo, oo talaga, magtrabaho ka na lang kasi huwag ka na humingi ng sign. Hindi ka Oo. natagal ng four Talaga. years, di ba? Kasi kita mo, ang dami na natin kasama, Jeng. Sa mga picture mo kanina, ilan na lang, no? Oo. Ang dami na. Ang Mm. dami nang nawala. Ang nandun na lang ako, si Mina, si Gary. Nandun na si Eliza pero hindi natin siya nakakasama sa pictures. Kaya nga, ang dami. Meron ba kayong gustong tanungin kay Jeng? Ikaw, Lynn, bilang bago. Lynn, me, Marlene. Paano mag-approach si Jeng? Paano siya nagko-close? Share mo nga, Jeng. Paano ka ba Ang aking nag-approach usual ngayon? clients, ang aking usual clients ay mga nanay na kagaya ko. Tindera sa palengke, tindera ng manok. Yun, very madalang yung mga professionals. Merong iilan, mga close friends. Tapos, typical na ano, kasi ako, kwentuhan lang kami. Tapos, yung feature ng, bibihira naman yung kliyente na magtatanong ng ano ba yung feature ng plan. Kung ang madalas nilang tanong, ano yung makukuha ko diyan? Yung benepisyo agad ng plan ng anong inaano nila. Tapos, yun, very ano lang, parang homey lang yung dating, yung natural lang, doon ako madalas makaklose. Pero yung nai-stress ako na parang galing-galingan ako, hindi ko nakuklose yun eh. Kung kailan kampante ako at mababa ang boses ko at parang kasama ko lang sa bahay yung kliyente ko, doon ako nakaka-close. Yun ang mga nako-close ko. So ano yung alin dun sa mga sabi mo nga yung sa palengke, alin yung nag-grow na market na tinap mo? Yung mas dumami ba sila? Aling ano yon? Yung mga negosyante sa palengke ba? Yung mga, di ba may mga negosyante na yung Yan sa feed mill. yung Oo. ganyan. So, alin yung karamihan na ngayon sa kanila? Yung mga ganun ba? Or yung mga stay-at-home mom, ganyan, alin? Yung nag-grow ko is yung stay at home. Yung mga nanay na kasi napakuha ko pati kapatid nila, yung mga anak nila. May ganun eh.
Pero yun dito sa, parang kailangan ko pang i-build dito yung mga kakilala ko sa palengke. Usually, itong mga nandito sa palengke is mga suki ko talaga. Suki na binibilhan ko. Yun ang inaalo ko. Hindi kasi kami personally na magkakilala. Basta ang relasyon lang namin is buyer, seller, sa kanila ako madalas bumibili. Kumbaga, parang doon yung relationship namin is ganun lang. Pero kailangan pang lumalim. Kasi feeling ko may ilalaki pa. May pwede pa silang ibigay na i-refer, yung ganon. Parang kailangan kong magstay nga ng palengke eh. Ng ilang araw dun ako para mas lalong makilala nila ako. Kasi ang ginagawa ko nung ano, kaya ito napa-close ko to. Inad ko to sa FB ko. Hindi ko talaga siya friend. Ano lang siya. Tindera sila, nakagaanan ko ng loob. Ganon. Pero sa ganong negosyo, talagang may ilalabas silang pera. Mas marami pa nga silang pera compare dun sa ano, sa mga professional na, mas yung mga na magugulay na yan, mas marami silang ano, mas malaki yung naramdaman ko na kasi nakarating ako dun sa bahay nila. Nakita ko yung ano nila, maganda. Ay, may ibubuga. Kaya feeling ko naman, laliman ko pa yung relasyon dito sa mga tao na to. May ibibigay pa silang client sa akin. Okay, thank you. May gusto ba kayong itanong dyan? Maraming dapat nagtatap niyang ano palengke. Ayan, si Marlene. Si Marlene, ang nanay at tatay niya, nag-use, ano yun? Dati yan ang negosyo nila. Si Lynn, ito negosyo ng asawa niya. Pagtitinda sa palengke. Ikaw, Tess, di ba? Mayroon ka Oo, tina-target. ang daming Paano ang potensyal approach sa sa palengke. kanila? Ang daming potensyal sa palengke. Paano ang ano mo sa kanila? Approach mo sa kanila? Anong ano ba? Anong financial goal nitong mga clients mo na taga-palengke? Ang ano nila is for retirement. Kasi sabi nila may SS din sila. Pero nung nakakuha sila nung may nabalitaan sila na ang pensyon maliit lang, saka mabagal maglabas ng pera ang gobyerno. Nung may nalaman silang gano'n, may kakilala silang medyo nakapagkwento ng ang tagal naman na naging proseso ng pag-claim ng pera sa SS. Yun. Doon pumasok sa usapan nila, si Ate Jen nasa insurance yan eh. Kaya nung matagal ko nang inaalok to. Tapos nito ko na lang lately napakuha. Nang dahil nga sa ganong senaryo. For retirement ang gusto nila. So, sila pala may mga SS din. Oo, naghuhulog sila personally. Maano eh, itong mga tao na to is, depende din siguro sa ano, itong mga taong nakilala ko is, gusto nila i-secure yung future nila. Ganun yung mentality nila. Kaya, yun, mabuti na nakilala nila to. Sabi nga nila, mabuti may ganito na pala dati. Yun ang narinig kong nabigkas pa nila lumabas sa bibig. May ganito na pala dati. Sana maaga namin nalaman. Yun. How about spotters? May mga ganyan ka ba? Bukod sa anak mo. Oo. wa, wa, may napakuha ako ngayon na kakilala ko na sa barangay, pero taga Sambales. Taga Sambales, yun ang nililigawan ko na sabi ko, pupunta ako dun. Sabi ko, mamay ang tawag ko, mamay, pupunta ako dyan. Kausapin natin yung mga kasama mo sa barangay. Yun. Pero hindi pa nagsisimula kami. Ito lang yung latest na pasok ko. Kaya ito pa lang yung nililigaw ko sa kanya. Bukod kay Kyla na sabi ko, anak, pag-aralan mo yung galawan mo dyan sa office. Mm-mm. Oo. May clear naman sa inyo, no? Yung mga, kahit yung mga tatakbo, okay lang, no? Yung sinend ko nung isang, last week ba yon? Kahit Oo. yung mga tatakbo ng Kapitan, SK, pwede namang i-insure ngayon. Wala mang ban. Ha? Pero, syempre, meron yung dapat kasamang test. Ano yung ginawa mong form? Ay, hindi pala si Tess. Tess, ikaw, oo, Tess and Lynn. Ano yung ginawa niyong form? Kapag
tatakbo or may katungkulan sa gobyerno. Ayan, saka si Mimi, ano yung form nyo? Nakasama nun. Agents report. Test, natandaan mo ba? Wala po ako, ma'am. Hindi po Meron ako ka. Due diligence. Ma'am, due diligence Yun, po. ma'am, due diligence Oo, po. due Due diligence. diligence. Meron yon yung saan nagbabangko si client, ganun yun, Jeng, ha? So, nagbabangko si Anong mga client. account, saan siya, ano yung mga accounts, mga organizations na nagpa-participate siya as a member or an officer. Mm-mm. Wala siyang kaso pending on the mga ganun. Oo, And graph. nasa Padala ko aho na lang ba sa yan? iyo. Hindi, padala ko sa iyo. Nasa aho yung form na yan? Yung form Wala na- sa AHO, Wala. nasa FB natin, nilagay It's ko yan. freehand. May may form ako diyan, papadala ko sa. Okay, Kabisado may na ni Mimi salamat. yan kasi may ilang beses Kabisado- na ganyan. Kabisado ko na yan kasi na-decline na ako dahil diyan. Joke. Hindi, na ano ko na postpone kasi nung national, di ba ang ironic, nung national election na hold dahil incumbent si tatay. Tapos ngayong local elections, pwede mag-apply. Ngayon siya tatakbo. Bahala na sila. Basta hindi na tayo affected. Tatakbo siya kahit mabagal na siya maglakad. Char. Diba? Basta tatakbo siya. Oo. So kahit anong posisyon nila or trabaho nila, sama mo na ng ganyan. Diba, Lin, yung sa'yo din, yung kay Lin nga, ano ba, Lin? Anong tawag doon? Administrator? Ano ba? Opo, barangay administrator po. Sabi For nga ni opo. Lin, wala mang ginagawa yun kung hindi, tambay sa barangay. Pero hindi niya ng ganun. Di ba, Lin? Opo. Border na ng ghost employee, may pag ganun ba? Yan. So, ayan pala. Ayan, Tess. O, diba? Mga tinatarget nyo, mga barangay, Tess, meron ka bang tip? Sino sa mga barangay yung mga anong trabaho? Ano ba mas malaking sweldo ng mga nandun? Sino? Anong posisyon? Admin din ba sa'yo, Tess? Yung dalawa mo, tatlo mo? Yung isa po, admin. Yung isa po, ano siya? Teacher. Ay, yung mga daycare teacher po. Yung, Jeng, pwede rin. Pag punta ka sa barangay, punta ka sa, pasama ka sa daycare. Ah, Oo, yung teachers. Tapos yung teachers, Tess, ano yung ginawa mo sa mga teachers? Pagdating ko, nakaupo na sila. Nag-present. Di ba spotters mo din sila? Kasi yung mga, Spotter din sila. oo, kasi di ba yung mga nasa daycare, iyan yung kahit may May pera, mga mami. oo, yung mga nanay, basta gusto lang nila, saling pusa yung anak nila, tapos dun lang sa barangay, ihahatid lang, yung ganun. Kaya meron pa rin makukuhang mga clients na mga nanay sa daycare. Yun. Kaya pwede yan, Jeng. Planuhin mo yan kung kailan ka pupunta dyan. Na nandun, may meeting yung mga yan. oo, kasi may isa na ako napakuha eh. Ayun. Saka alam ko meron silang may binabanggit kasi yung kliyente ko na to. Sa barangay, parang meron silang budget na sama-sama, loan ba yan? Hindi ko maintindihan sa kwento niya. Loan ba yon na pwedeng doon kunin yung bayad? Ay, hindi Parang tayo. Pero i-clarify ko ha, tinanong na natin yan. Ang group life, di ba, Tess, tinanong natin yan. Hindi tayo, ayaw ni Sun Life na, hindi tayo nag-o-offer sa barangay employees. Mga tanod, ganyan, as group life ha. Kailangan kung ipo-prospect natin sila as individual, individuals. Oo. people. Hindi yung, kasi, oo, meron silang ganyan. Tapos meron sila usually na group life na accident lang na magkano yan, 100 pesos, 200 pesos. Hindi tayo nag-offer ng ganun. Pag mga taga-barangay. Kasi, ang sabi ni group life manager, nung tinanong natin yan, masyadong high yung risk ng mga ganun. And to think na group life, di ba, maliit lang yung premium. Kaya, hindi. Yun. O ako, tanong ng tanong kay Jen, kayo ba? Sol, ikaw.
Mi, nakikita mo na ba yung sarili mo? Pag nag 4 years ka, malapit na yon. 3 years ka na. 3 years ka na ba? 2020. Oh, Wait lang, sa 3 years pa lang. September. Parating yun siguro. September, 3rd year ko sa Ano yon? Sabi ni Francis. mga 8:30 daw dadating. Dadating kasi yung mga anak ko sa Lido. Mm. Dad, nandiyan na pala si Mina. Mag-share din Yes. siya. So, thank you so much, Jeng, for sharing your life. Salamat. So, Jeng, so anong future sa Sun Life? Hahabol more than Next, validation. anong May, next may, may, goal nilu- mo? may niluluto ako UM. Sana maluto na agad. Sana maluto na itong kliyente na to na hopefully talaga medyo may ikakayang ilabas. Kailangan lang kulitin ko pa more. Sumasagot na eh. Na positive ako kasi sumasagot. Sumasagot siya sa mga message ko sa kanya. So, Jeng, ang FNA, laging gamitin for higher Yes. cases, ha? Yes. Sun po. Future Planner ang ginagamit mo, no? Tama? Oo. May iPad ka, no? Di ba ginagamit mo yon? Sun Future Planner mo, Marlene, Tess, ginagamit nyo yon? Mina? Sun Future Planner, i-download sa Aho. Yon. Kasi maganda yon, diretso email na sa kanya. Or kung hindi siya nag-email, screenshot, send sa messenger. So, ikaw na ang mag-introduce sa iyong partner, Jeng. Yes, ito ang kauna-unahang advisor ng Blue Sparrow. 1 month ang pagitan namin. Ito, napakatahimik lang nito pero ang daming kayang isabog nitong partner ko na to. Nakakalula to talaga. Tahimik lang pero more on actions talaga. Mina, ikaw na. Good evening, everyone. Thank you, Jeng. Ano ba yun? Magsasorry na ako ngayon pa lang. Wala po akong naihandang slides. Pasensya na. Pasensya na sa kabisihan. So, daanin na lang natin sa kwentuhan. Sorry talaga. Tinry ko UM pero hindi kinaya ng powers ko isingit. So, anyway. Okay. 4 years, no? So, Feb 1, sakto, di ba? Feb 1, 2019 ako nakuha. Ako yata yung pinakamatagal na pinrocess para ma-code kasi sa kadahilan, yun na naman. Kasalanan na naman ng trabaho ko. So, ang tagal kong magbigay ng mga requirements nun kay Odette. Parang nag-start kami April yata. Tanda ko yun, April yung first attempt ko ng LBF. So, April 2018, tapos Feb 1, 2019 ako na-code. Diba? Tagal. 10 months pala yun. Ang tagal. Kasi ang tagal ko din yata nag-schedule ng exam pati after ng review. So, yun. Anyway. Tsaka matagal pa talaga nung panahon na yun. Hindi ka mukha ngayon, mabilis na lang. Kahit Jeng, ikaw no, matagal din. 6 months. Oo, kasi early as November, nagsisimula na yung process pero March pa ako nakapag-take ng exam. Feb pala. Ganun. Mga ilang buwan din talaga. Tsaka kinakabahan kasi ako noon eh. Parang feel ko kailangan ko talagang mag-review. Baka bumagsak ako, nakakahiya. Parang hindi ko kaya. Pag bumagsak, buti na lang. Pumasa naman ng sabay ang TRAT at saka UM. Oh, first take nyo pareho. Pasado kayo, di ba? Both? Yes. Sa ako nag-exam sa IC sa Manila. Ayun no. Nilista ko lang no, Odette, binigay mo na question. So, ang question mo, the first question is, what is the easiest part of the sales process? So, between prospecting approach, presentation, tsaka closing. Sa ngayon, parang, well, kahit before, ewan ko baka natatapat lang ba na lahat ng pinoprospect ko, nandun na yung need. Kaya 100% yung closing ratio ko kahit hanggang ngayon. Or iniisip ko nga tuloy,
dahil ba selective ako, pinipili ang kinukuha ko lang bang client ay yung alam kong kukuha talaga o nandun talaga yung need. Kaya ba close siya agad? Oo. Saka tama ang prospecting mo, tama yung prospects mo, na-profile mo tama yung profiling mo sa prospects, kaya 100% closing ka din. Diba? So ngayon, yung challenging naman sa akin, yung prospecting tsaka approach. Parang before nung mga nagsisimula pa lang po, excited ka pa, di ba? Parang lahat na lang tsaka mas madali kasi kumbaga, kung naglista tayo, naninangan tayo ng 100, di ba? So nilista mo siya lahat. So nandun yung malaki na KKK, di ba? So kapamilya, kaibigan, katrabaho, kakilala ng kakilala. So malaki. Parang pagka kasi, di ba, na-approach na natin sila, at nireject na tayo, parang ayaw na ulit natin sila lapitan. Di ba? So, X na agad yan sa atin. Pero yung kung titingnan natin ngayon, marirealize natin, lalo na ako na 4 years na ako, yung mga tinanim mo before, di ba, sinasabi nga sa atin, hindi naman lahat-lahat, hindi sabay-sabay yung pag-harvest, di ba? So, meron kasing, parang yung pag sinasabi nila yung mga tanim, di ba? Merong in season, meron namang matagal. Merong ilang months lang, ayan na, maaani mo na. Meron naman iba, di ba, taon. So, ganun din sa pag-kliyente natin. So, kaya dapat talaga, palaging sinasabi sa atin, di ba? Tanim, tanim, tanim. Kasi hindi mo nga malalaman kung kailan sila tutubo, kailan sila magiging ready kumuha. Kagaya nung sinabi mo kanina, Jen, di ba? So, tanim mo yung dati, pero gulat ka, bigla ka na lang in-approach na, ready na ako. So may mga ganun din akong case. So ayun, so going back, so yun yung most challenging sa akin ngayon, yung pag-prospect. Prospecting. Oo, kasi yun nga, parang feel ko, medyo naubos na kasi parang yung mga alam kong po pwede kong lapitan, nalapitan ko na. So may mga times na nagpo-pause ako kasi parang sino pa ba? Iisip ako, sino pa? Tapos ayan yung marami akong makikilala or malalaman na sa work ko ngayon, advisor din itong ganito, advisor yung ganyan, parang lahat na lang sila mayroong relative or diba, kilalang advisor, paano na. So doon ko na din pinapasok yung nabanggit ni UM kanina, yung spotter. So di ba kung wala yung direct sa atin, baka po pwede yung iba na lang, di ba? Yung bigay sa atin ng referral or kliyente. Bago ka tumuloy, Mina, since nabanggit mo nga na di ba? Galing ni Mina, lahat 100% closing ratio. Paano ka ba nagko-close? Share mo naman sa amin. Kasi matagal ka na nag-share noon, 2020 pa kaya yun. Nung nandun pa tayo sa hotel noon, ano yun? Doon sa Quezon City. Ayun na lang. Nag-close. Bakit sa'yo ang bilis? Hindi lahat ng advisors ganyan. Kasi 'di ba parang pagka 'di ba pino-profile natin yung kliyente natin. So pag nag-profile na natin, alam at saka inalam din natin ano yung objective nila at saka yung goal. So parang 'di ba kung tayo ngayon doktor, mas alam natin yung i-prescribe natin sa kanila. So pag na-explain natin ng mabuti and nakita talaga nila yung need, yun. So close na. Okay. Paano ka naman, sige, mali ang tanong. Paano ka nagpe-present pala? Paano ka nagsisimula mag-present and actual presentation? Ano ba yung laman ng presentation mo? Siyempre, bukod sa proposal, o paano ka nagpapaliwanag ng proposal? Pinapaliwanag mo pa ba yun? Oo, more on diretso na sa proposal. Bihira lang din akong gumamit ng mga concept presentation ng mga 28,000. Kasi bihirang-bihira. More on kasi siguro dahil nga yung mga pinaprospect ko, nandun na agad yung need. So, diretso na sa product. Bibigyan ko lang, parang meron ako laging naka-ready na 3 product. Depende kung ano yung sabihin niya sa akin na gusto niya. Tapos, kailangan ko lang i-explain ano yung meron itong product A na wala si B, na meron si C. Tapos, budget. So, palagi kasi importante din yun dahil
ano to. So, depende yung kung gaano kalaki ibibigay mo sa kaya ng kliyente na ilabas. So usually ikaw, 3 products. Mm-mm. Mm. Kasi kunyari kung VUL, so meron yung 5 years tsaka 10 years. Tapos kung may critical illness, so nagpipresent din ako ng kung naka-rider lang si critical illness dun sa VUL, so meron akong additional product na separate siya sa Sunfit. Para lang mas linaw ko na yung ano yung difference kapag naka-critical illness rider lang siya versus kung may separate health insurance. Okay, so diretso pala si Mina. Thank you. It's not, uy, okay lang sorry, para matulungan yun. Sorry talaga, wala akong ni-ready na slide. So kung may tanong. May tanong ba kayo? Di ba? Ayan, idol nyo yung dalawa na yan. Magtanong kayo. Ano, 4 years na ako, nakatali pa rin ako sa aking more than 8 to 5 job. Hindi ko na tatanungin yun, Mina. Hindi ko na tatanungin. Ikaw na lang sumagot. Kailan ka ba kakawala dyan? Kasi hinihintay ka lang ng Sun Life. Kaya ako wala Si Ate Nelly, gigil na gigil. Kahit tinanggal na siya sa pagka-MC, mag-MC na naman eh. Dati pa siya. Kaya hindi siya naka-recruit. Kaya hindi siya nag-qualify noon. Pero ngayon, gustong-gusto niya. May 3 recruit na nga eh. Hindi Wow. naman. Ayun, Pwede pa siya umulit ulit. Pwede pa ulit. naman yun. Kaya lang kailangan mag-Macaulay ulit. Oo. Ako ang nakikita kong malaking problema ko dyan sa mga challenges na kinakaharap ko ngayon, yun nga, number 1, dahil nga sa trabaho, so time management, di ba, parang may trabaho ka, tapos syempre meron pa rin tayong oras na sa bahay, o mag-asikaso sa bahay, sa mga anak. Yun. So, pero hindi ko naman kinakalimutan si Sanay kasi yun nga, di ba, validation na lang gusto ko, Lord. Wag mo muna akong alis dito. Hindi pa pwede. At ayoko. Hindi pwede, Mina. Ano ka ba? Nag-Macaulay ka na eh. Validation pa ba? So parang kung ang tanong mo sa akin, so paano ko susolusyonan tong mga challenges na kinakaharap ko ngayon, di ba? So yung kailangan ko talagang maplano ng mabuti yung pagmamanage ng oras ko. Second, kailangan hindi ako tumigil sa pagpo-prospect kahit na mahirap at nahihirapan. So sinisingit kung hindi ko siya magawa on my own. So doon na lang sa maghingi ng referral. Kaya importante din, nakikita ko ngayon, importante na we maintain our relationship with our clients kasi sa kanila din tayo makakakuha ng kliyente. Like yung this year, karamihan ng mga napasok ko this year, either second plan ni client o kaya i-refer lang ako ni client o itong kapatid ko. So si client mo na yung magpipresent dun sa kapatid niya. O, di ba? Hihingi na lang siya sa akin ng quotation. Tapos may initial presentation na siya sa kapatid niya. Pagkatapos tsaka i-set niya ako ng meeting. O, di ba? May nagtatrabaho para sa'yo. Oo. So, iyon. Kaya importante nga, diba? Napakalaking bagay ng relationship. Mm-hmm. Tapos, itong huling client ko. So, ito yung kaya nung sa'yo, Jeng. So, matagal na tanim ng mga first year mo pa. So, ngayon, nag-message siya nung bago kayo nag-Baguio na nasa Sun Life ka pa ba? So, yun, di ba? So, kung hindi natin natanim before yun, so wala tayong aanuhin. So, ito lang, medyo ang dami niya lang requirement. Sana mailusot namin. Willing naman si client mag-comply. Kasi dalawa nga sana yung app na kinukuha niya. Ako lang muna nag-delay. Sabi ko, parang meron akong isubmit sa next month, diba? Sabi ko kasi, diba, Odette, one life per month. Per month. Pareho yung insured. Pareho yung insured kasi yung anak. Kaya sabi ko, yung isa muna i-process natin. So, buti na lang din isa kasi ang daming requirements na hinihingi sa kanya.
Oo. Yun. Okay, so proceed ako sa next question mo, no? So sabi mo, who is your market during your first 2 years? Tsaka sino na yung market mo ngayon? So nung first 2 years, so yun nga, yung popular na KKK. So kapamilya, kaibigan, katrabaho. So sa ngayon, in-expand ko na sa paghingi ng referrals. Tapos yung existing client din, ba kumukuha ng second plan. Kaya ayun. So yun ulit, kailangan talaga natin hindi huminto na mag-prospect. Yun yung malaking problema ko ngayon. Nauunahan ako ng parang pag nakita ko pa lang yung tao, parang pinoprofile ko na siya. Kailangan mawala sa akin yun na parang okay, meron na yan. Or sabi nga ni Odette, diba? Ano ba naman yung may 10 ka na, di sa akin yung kunin yung pang 11 policy mo, diba? Ganun pala dapat. So on the regular business schedule naman, wala din talaga akong regular Sun Life time. Sinisingit ko lang siya. Siguro yun din yung kailangan kong dapat meron talaga. Dati pa naman din sinasabi sa atin, ilang beses nang sinabi sa atin na magkaroon tayo ng regular schedule. Kung morning ba yan or sa hapon or 2 hours every day or pag weekend. Nung medyo naka-work from home pa kami, nagagawa ko siya. So bago akong magsimula ng trabaho, inuna ko sa Sunday. Ngayon, dahil pumapasok na kami 3 times a week, mas nabawasan pa ulit yung oras ko. So thankful na lang na kahit paano may pumapasok na ako. Sabi ko nga, minimum lang gusto ko naman ngayon mag-validate. Kilala ka naman namin eh. Ending Ending mo, no, Jeng? Hindi naman validation ang ending niya. Sorry na. Saka malalaki yung mga naipapasok mong acne na ito lately. Hindi pa nga, basta. Or takot din ako, no? Di ba nung last na magkakausap tayo, ako lang yata yung sumagot ng, nakalimutan ko na active. Active. Profitable, tsaka isa pang P. Active, productive, profitable. Active, ayun. So sabi ko, ako lang yata nag-active. Pero, pipilitin natin. Oo. Ano lang din, mahirap talaga yung 2 hours, 3 hours, ganyan. Kahit ako, well, talaga naman ang oras ko sa Sunday parang 14 hours, 16 hours a day sa totoo lang. Kaya pagdating ng 9:00 talaga struggle na ako. Ano ba, paano ako magsisimula kung gabi na tapos ako ng 1:00? Anyway, ang pinapractice ko na nagwo-work sa akin ngayon, baka lang din mag-work sa'yo. Talagang daily meron akong prospecting time, naka-alarm. Nag-start ako ng 11 ng umaga, 11:30 actually, 11:30 to 1. Kasi para sa akin, lunchtime ko yun. So yung lunchtime ko, sa tingin ko, yung karamihan ng prospect ko, lunchtime din. Kaya doon ako nagpo-prospect. Basta kailangan yung oras na yun, ang gagawin ko prospecting. Kasi totoo naman, habang tumatagal tayo sa Sun Life, yung prospecting, lumiliit yung, yung population na pinoprospect natin kung mga kakilala lang eh. Kaya kailangan talaga, sa tingin ko, yun, may dedicated na oras. Kasi pag sinabi kong, okay, sige, Sun Life tayo mula umaga, pero ano ba ending? May na-prospect ba ako? Baka naman puro admin, baka puro yun, iba-iba nagawa ko, pero walang prospecting. Kaya ginawa ko siya ng ganung oras. Which is, ayan, si Mimi, sabi niya, Mi, ikaw gumagawa ka na ba talaga nun? Kasi tumunog yung cellphone mo eh. Hoy, ginagawa ko yun. And mamaya pag wala ng audience kasi nahiya ako sa kanila, mangungumpisal ako kasi kaka-prospect ko kanina. Oh my God. Yung natisod ko. Malamang kahit kailangan ko ma-donate ko sa'yo. O sa partner ko na lang siguro. Bakit? Ay, naku po, Lord. Bakit? Ano Ano nangyari? naman sakit? Sasabihin na naman, di ba pwedeng yung normal lang? Yung perfect case? Usapan natin kahapon, pwede ba? Tapos na ba tayo sa hysteroscopy, sa... Oo. Buti pa nga si Minay, hangang ako dyan kasi pag na-prospect niya, yung talagang
Pasok na, 'di ba? Ito namang sa akin para ako lagi nasa hamster maze. Yung 'Di ngayong ba pandemic, may hinihingi. hysteroscopy, meron na ako ha. So pwede ko i-chika sa inyo, meron na ako hysteroscopy para pala ako nangongolekta, no? Depression, napa-approve naman po 'yan. Ngayon po ang kinakarera natin ay mild regurgitation ng May heart. mitral something din itong client ko na Oo, yun. mga ganon-ganon. About Pero to- ito hindi ko alam hindi ko talaga alam kung ano mangyayari dito. Inaasikaso ko naman siya pero mahirap po i-explain. Saka may audience dito. So, Saka may hoster pa ngayon na gagawin, 24-hour hoster monitoring. Sa kami, naku di po. ba, si Mimi yung may kliyente na may yung spinal cord, merong Oo, correct. Meron po akong bakal sa likod. 20. Bakal sa likod. Ano pa ba? Yung mga ganon. So, ang pangarap ko po ay maging katulad ni Mina. Payapa ang buhay, kalma. Puro bagets Magaling kasi. mag-target. Uy, sagutin niyo muna nga ako. Mina, commercial lang. Go. Thank you, Tito. Tito, kuha mo ako ng kagawad, Yung may pera. Para bago mapatay sa election, may ano sila. Joke. Yung monthly payment, sorry, nasa labas ako, katabi ako ng mga puno. Monthly payment pwedeng GCash. Di ba sa auto-debit lang yun? Ano yan, VUL? Opo. Masyadong Ginag- risky, ginag- pero pwede. Ginagawa yan ng ibang Oo. kliyente. GCash. Oo. Auto-debit. Pero yung computation natin, yung monthly. Hindi auto-debit ang GCash. Hindi, mali ang sabi ko. Yung amount ng premium na Divide. monthly, depende Divide sa three. quarterly divided by 3. Tapos, pwede i-GCash. Yes. Okay. Sasagot lang ako. Mag-send ako once. Okay. Ganyan ginagawa Pero ng ibang ano, mga Oo. Ako ang Ayaw. ginagawa ko pag ganyan, ina-advance ko ng 15 days. Sinasabi ko Okay. sa kanya, gagawin mo monthly. So, Advance lang natin. Advance natin ng 15 days para, alam mo yon, hindi tayo, oo, if ever something na hindi makabayad agad, hindi maapektuhan ng fund value, kasi 15 days ahead yung payment natin. Pero kalimutan mo yung 15 days ahead. Ito na talaga yung bago mong deadline. Ginaganon ko. Okay. So, ilang. Sorry, Mina. Okay lang. Doble-doble na yung yung tanong ko. So, may tatanong ako sa iyo eh. Ay, meron ka bang sinasagot na tanong o pwede ako magtanong? Pwede naman. Go lang. Distract talaga ako para feeling ko bibingbangin ako ni Lourdes. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Mahalin ng lalaking iniibig mo. By ano yon? By sa pelikula lang yan. Okay, Mina, I always saw you as yung calm, collected. Ano yon, yung parang kahit nasa bingit na ng deadline, you have never talked to us or shared yung tension mo, ganyan, emosyon, ng takot. Where do you get your parang serenity, your calmness? Oo, ganun. Ang hirap naman ang tanong ni Mi. Grabe pang Miss Siyempre, Miss Universe. Universe, yeah. Mas maganda ka dun sa Miss Universe na nakita ko last Monday. So, sige, go. Last Monday. O ano ba yan? Sa branch meeting, ikaw talaga. Oh, Yung Hindi lang naman siyang naging buhay ko nung Monday. Okay. Pero siya nga yung tinutukoy ko. Pasagutin mo na kasi si Mina. Oh. Diba? Sabi nga natin, lahat ilapit lang natin kay Lord. Diba? Huwag na sa iba, kay Lord na. Nakikipag-haggle ka din ba kay Lord? Oo. Tsaka, diba? Pangalawa, pag yung kailangan na talaga natin ng live nakausap, diba? Diyan lang naman si UM. Minsan, may mga times kasi na hindi ako dun sa GC, pero syempre, pag hindi sa GC, nasa group, kay UM. Ganon. Okay. Kasi parang very solid yung
'di ba, yung foundation mo, parang hindi ka, parang you can never be knocked off. Parang kahit anong sabihin sa Wednesday we work together. Hindi Validation, din. target, ganon. Ang gusto ko pa paglaki ko maging katulad niyo. Ramdam ko na nga yung fear ko ngayon kasi parang question na dito ni Odette. So ano yon? How do you see your Sun Life business 4 years from now? My God. So parang ando na yung fear ko na mawawala ba to sa akin? Pero Lord, please, 'di ba? Binigay mo to sa akin eh. So, 'di ba? Nararamdaman ko yung tulong niya kasi 'di ba, may mga times na alam na natin hindi tayo kumikilos eh. Pero 'di ba, sabi mo nga, may hulog ni Lord, 'di ba? Bigla na lang. Oo. Na Diba? minsan nakakahiya, no? Hindi ko rin alam kung Mm-mm. client ko nito, 'di ba? Tapos dalawa pa yung Correct. kukunin niya. Kaya sana makalusot to, sana makapasa siya. Nakakahiya. Nakita ko isang client ko, sir, Oo, parang mag-renew ka na. tumagal na ako ng 4 years. So, yung mga pinangako ko sa kanila, pag biglang nawala ako, paano na, 'di ba? Na yung fear na parang paano ako magpapaalam sa kanila, tapos paano ko sasabihin na dito ka sa, 'di ba? Yung kung kanino sila mapupuntang advisor, hindi naman natin sinasabi na pare-pareho yung mga advisor, 'di ba? Na siyempre hindi. So, anong mapapromise ba natin sa kanila na yung service na binibigay natin eh matutumbasan or may higitan pa nung papalit na advisor sa atin, 'di ba? Hindi na natin sasabi na tayo na ang magaling, 'di ba? Pero aminin natin, magkakaiba naman talaga. Yun talagang issue pag tumatagal. Yun talaga. Paano ko iiwan ang mga clients? Lagi ko sinasabi, kaya mo ba? Ano, pasang-awa na naman sa validation. Kasi paano sila maiiwan sila? Yun talaga. Kaya mo ba yung dating sa'yo kung nasa piling ng iba? Eh, talaga mga pelikula ni Mimi, oh. Ayoko. Hindi nakakahiya, sabi ni Sol, di ba? Ano Parang sasabihin ko? Eh, kasi po nangamote ako. Ganon? hindi po ako umabot sa quota. Ba naman to, nag-i-inquire pa lang, i-withdraw na. Nakainis. Or palang withdraw na. Dapat pala pag meron tayong kausap, no? Para yung mga hindi natin masagot sa kanila, kayo na lang. Ano sasagot ko dito? Sabi ko, anong option? 5, 10, lifetime payment. Sabi niya, 5 and 10 lang. Pwede i-withdraw anytime. Sabihin ko, wala ka pang binabayad, mag-withdraw ka na. Pwede, pero depende naman yung mawi-withdraw mo, di ba? Kakabahid mo lang yung pwedeng withdrawin mo agad yung X amount. Oo. Ano ba purpose mo? Ganunin ko na lang. Anong purpose mo? Yes, correct. Balik mo sa kanya nang hindi siya makasagot. Hindi siya makasagot. Mas Mahihiya siya. siya. Oo. Yun Para na ang- akong lasing. Yun eh. Anyway, I recorded pala to. Sorry. So, ayun, ano lang, binalidate ko lang, Mina, kasi parang ikaw yung huling-huling matetension sa grupo na to. And ikaw talaga yung benchmark pagdating sa closing. Siya ang reyna ng biglang liko. 'Di ba? Yung bigla niyang biglang closing. So, out to be you po. Choosy nga kasi ako, di ba? Choosy ka. Yung kliyente ko, yung alam kong, parang takot akong kumuha ng kliyente na alam kong malaki yung chance na i-reject niya ako or marami pa siyang mga kung ano-anong tanong. Parang pahihirapan niya muna ako bago siya kumuha. Pero younger generation yung main market mo, di ba? Average age siguro nasa 25 to 28. O, di ba? Yan yung mga mahihirap kausap. Si Tita, si Ah. Tina. Ako, oo. Parang hindi ako nahirapan sa kanila. Siguro kasi yung nandun yung in-educate ko agad sila na kesa mag-Starbucks kayo araw-araw, di ba? Magkano lang ba naman yung kailangan mong itabi? Tapos yung nabanggit ni Jeng, no, yung sa Ask 20. Yung, yung friends. 3 For friends friends. ba yun? For Yung friends. friends. Yun. Panalo yung presentation na yun sa mga ganong edad. Millennials. Mm-mm. Totoo naman. Question Yun daw, ang basta yung next question ni Odette. Yun na yun.
Ano Ito. dito, How how would you to say stay Sun Life? Yes. helped you personally? Share if you have developed any attitude or discipline that you have acquired over the 4 years. Or financially ba? Meron ba? Would you like to share any physical asset or financial goal na na-achieve mo? And professionally, how did it help you as a business person? Di ba, mga tanong, pinag-isipan ko naman yan. Oo. Ay, may question pa rin na gano'n, hindi ko nabasa yun. Kaligan din. Kasi may tanong pala na gano'ng outline. Sorry. Dahil dyan, sagutin mo. Hindi, sinasagot mo naman kanina. Akala ko naman yung kwento mo, yun na yun. Kasi yung kwento mo kanina, di ba, na ayun nga, may nangyari sa buhay mo instead na 18 years na ikaw yung nag-aalaga ng mga anak mo. O, adi mag-share ka. Si Mina muna. Tayo, di ba, pare-pareho, aminin lahat tayo, di ba? Ako nung pumasok ko, di ba, ang nasa isip lang natin, extra income. Pero nung nagsisimula na ako, ang laki nung na-realize ko na more than extra income, nakita ko yung importance talaga ng insurance. Na nung mga panahon na yon, oo, may insurance ako, pero never ko naisip na, or never ko natanong sa sarili ko, enough na ba yung coverage mo? Kasi nung time na nagsimula ako sa Sun Life, meron lang akong magkano lang yung insurance ko, di ba? Parang elite yung meron ako sa PhilAm. So, nung pumasok ko, yung ko na-realize, oo nga naman, no? Dumalaki yung pamilya ko, may 3 akong anak. So, walang ibang insurance. Tapos yung mister ko, hindi rin insured, di ba? Doon pumasok yung mga realization ko. So, yun yung isang napakagandang nangyari sa akin pumasok ko sa life. So, na-insured ko yung asawa ko. Tapos, unti-unti, ako, personally, so nataasan ko yung coverage ko. Tapos, nasimulan ko din kuhaan ng mga policies yung mga anak ko. So, meron silang Elite, may DUL, tsaka meron silang Sunfit. Hindi ganun kalalaki, pero di ba, maganda na nasimulan. And gusto ko yung nabanggit ko nun sa AS20, di ba? Pag naging part na ng expense itong insurance, di ba? Hindi na natin siya mararamdaman eh. So eventually, ang magiging goal na natin parang pataasin siya. So nagsimula tayong ganito maliit, so tataas na siya kasi nasanay na tayo, part na siya ng gastos natin, di ba? So pag natapos mo ng bayaran yung isa, dalawa, so pwede ka na ulit magdagdag. May natapos ka, Tapos, Mina? May natapos ka na? May bright ka? hindi pa naman. So yung dito, wala pa. Yung PhilAm ko, tapos na yun. Ang So para siyang, yung PhilAm ko na yun parang elite eh. So meron na akong endowment. Dire-diretso na yung endowment ng PhilAm ko. Tapos yung dito, so mga 4 years yung pinakamatanda ko dito sa Sun Life. So meron akong, yung personal ko, so meron akong prime, meron akong bright. So at least yung bright mas mauuna pang matapos, di ba? Kesa dun sa, sa payments. So physical asset, di ba, tama ba? Physical asset. So nakabili ako ng laptop, yay, nung pandemic. Plus, ayun, so consider ko yung yung increase in insurance coverage for myself saka sa asawa at sa mga anak ko. Ayun. Fun. So si Jem daw, sasagot niya. Pero bago sumagot si Jeng, magsasalita muna ako tungkol kay Mina. Sorry naman sa lahat. Pero si Mina, sa totoo lang, ang pinakamasunurin sa inyo. Siya, hindi niya siya kailangan alalahanan eh. Kasi pag nakita niya, siya pa yung magka-clarify. Tama ba? Ito ba yung deadline? Yung ganun ba? Hindi ko na sabihin, Mina, kulang pa to, ganyan. So, lagi siyang, pero yun nga, sabi nga ni Mimi, hindi namin nakita sa'yo. Kasi alam mo, in the first place, kung ano yung kailangan mong i-accomplish. Ay yung responsibility mo dito. Kaya nakakatuwa kahit sa meeting, kahit talagang ikaw yung pinakamabilis sumagot. Yun, sa totoo lang. O, wag magagalit ang iba, ang tamaan, maging ba? Kasi hindi ako nararamdaman sa GC, hindi na ako mabilis ka. Yun. At yun na nga, never tayong
hindi tayo naging ano, hindi tayo nagkaroon ng challenge na hindi ka papayag na masisiro ka. Kailangan sabihin sa'yo yun, di ba? Kasi alam kong magagalit ka pag sinabihan kita. Pero yun na nga, ikaw yung nagpapaalala na, ay nga pala, meron akong ganito, ganyan. Yon. Which is, na-appreciate ko kasi ayoko rin naman yung laging nagsasabi sa inyo. Kung ayaw Sa niyo, dami ng anak mo. kung ayaw niyo yung ganun, mauna na kayo sa akin. Kasi ginagawa ko lang din trabaho ko. Ayoko rin naman kayong di ba? Walang iwanan. Yun. Jen, ano yung gusto mong sagutin? Ano ba yung sasagutin ko? Ano bang tanong? Life help Sabi ko, you. hindi ko nadaanan yung mga tanong. May mga tanong na outline na questions pa. Yung dun sa physical asset, parang naikain namin lahat ng mga anak ko yung kinita ko sa sunlight. Di Asset ba? na. Ay, ang aking iPad. Yun, ang aking iPad. Saka po yung mga sunlight policies ng mga anak ko. Yun po yung naipon ko. Yung sa AC, kinain po namin halos lahat. Oo. Na malalaki po yung mga anak ko. Pero po yan. Thank you. Ito, yung unang tanong, now that you're on the 4th year, ano yung pinakamadali ng part ng sales process para sa'yo? Is it pinakamadali ba yung prospecting, approach, presentation, or closing? And ano rin naman yung most challenging part of the sales process for you? Prospecting, approach, presentation, or closing? And paano mo siya nire-resolve sa ngayon? Kung ano Sa yung prospecting talaga. challenging? Sa prospecting ako, parang hirap na hirap ngayon ulit. For 4 years, parang feeling ko, tapos hindi pa everyday yung activity. Hirap na hirap akong maka-prospect ngayon. Pero once naman na merong sumagot sa mga chat ko, antimano yun, sabi ko nga si Lord binibigay agad. Naku-close ko kaagad yun eh. Kung merong isang talagang siguradong sasagot na, tatalunin ko na kasi siya agad. Kahit nasaan siya, pupuntahan ko siya. Yun yung pag may sumagot lang. Tuwan-tuwa ako, yung aking espiritu ay tumataas na pag ganun. Halata naman yan, nakarating ka nga ng Batangas tsaka ng Antipolo, di ba? Oo, talagang pupuntahan ko na agad pag yung ganun. For now, yung prospecting, ang hirap na hirap ako. For 4 years, parang, yun nga, naglalaylo pag walang everyday activity. Parang, Mahina, ang life prospecting. oo, doon ako nahirap. Ano yung pinakamadali para sa'yo? Sabi ko nga pag umuo na, itong closing na, ano lang, talagang katulad nung nahuli, okay na ba sa'yo yan? Yung ganun, okay na ba sa'yo yan? ID, pakita na natin para mapicturean. Yung simpleng ganun lang. Swabe. Sabi. Thank you. Ayan, sinabi mo na kung sino yung market mo. Number 3 question. Share your regular business schedule, daily and weekly. Would you say that this is working for you in achieving your goals? Ang aking sun life is talaga namang kain na kain ng oras ko para sa family ko. Napaka-unfair mang sabihin, pero hindi po talaga ako everyday nagsa-sun life. Hindi kagaya nung unang taon ko. Ngayon talagang for a week, magsa-sun life ako 2 days, 2 hours. Sa 2 oras na yon minsan nakakain pa yung kalahating oras. Kaya nakaka-guilty mang sabihin ulit ang sun life ko, ganun lang yung oras na kinakain. Parang ayan na, ang pampagising sa akin is etong validation. Eto naman lagi, ang kumakatok sa akin pag eto na. Oo. Lord, eto na. So, masasabi mo Ganun. ba na dun sa 2 oras mo, 2 times a month, 2 times a week. yun, 2 times a week. 2 times a week, sorry, 2 times a month. Is it working for you in achieving your goals? Paano mo i-resolve siya? How are you No, responding? it's not working talaga. Kasi tingnan mo ang aking production is isa lang is ng mga nakaraang buwan. Siguro more time pa. More tutok talaga sa Sunday. Oo. Ano mo din, Mas maraming oras. yun nga,
As in, tuto ka lang, as in, yung prospecting mo ilang beses. Tapos, mas liitan mo lang, 1 oras, 1 araw, 30 minutes, yung ganun lang. Basta puro prospecting lang, ganyan. Kasi yun yung ano eh, yun yung challenge sa atin ngayon eh. Sa ating mga ganitong katagal na, prospecting talaga siya. Lalo pa naman ang kung aasahan natin, FB, depende lang yan kung sino yung online. Diba? Tapos kung Correct. bihira natin gawin yan, hindi natin sila mahuhuli online. Yun. Maganda yung sinabi ni Princess noon Nandun ka ba? Nandun ka na, Jeng, no? Si Princess, di ba? Sabi niya, kung anong oras yung mga prospects niya, yun yung oras ng prospecting niya online. Kung nanay yan, after lunch. Ganon, di ba? Kung empleyado yan, sa hapon, yung after work, yung pauwi pa lang sa trabaho or after dinner, yung ganyan. So, hanapin mo yung ganon. Baka meron kang pwedeng isingit na 30 minutes na ganyan. Kasi madaling sabihin na magkaroon ng regular schedule. Pero sa totoo lang, di ba? Sino bang meron? And yung last, yung yung Miss Universe question, how do you see your Sun Life business 4 years from now? In all honesty, caps lock. Hello, baka katulad ng mga nasa pictures na pinakita ko kanina, baka wala na din ako. Grabe siya. Hopefully, In all hopefully kasi honesty, sabi ko nga, ang talagang, oo po, ang talagang, ang talagang dahilan na pinanghahawakan ko is sasabihin nga ni client, nandito ka, kumuha ako. Isa sa dahilan kaya kumuha ako is because of you. Sana kasama kita hanggang sa matapos. Yun talaga eh. Yun talaga yung parang napakahirap isagot sa kanila. Bakit mawawala ka na? Akala ko, hanggang saan matapos to, nandiyan ka. Yun ang panghahawakan ko para ma-motivate ako sa susunod na 4 na taon. ganito, pwede ba tayong magkasundo? Iyan, ikaw, Jeng, malapit ka. Mina, kaya mo rin to. Magdala kayo, mag-invite kayo ng dalawang mag-a-attend ng Live Brighter Forum. Pakinggan nyo si Sir Alex. Hindi ko goal na makuha natin yung mga recruits nyo. Pero alam nyo, pag nagpunta sila doon, for sure kukuha sila ng app. Hindi man sila mag-advisor, for sure kukuha yun. Kasi yun yung, Kailan yan kay Sir Alex na yan? ano yan August 8. Yun yung nakita ko sa lahat ng dinala ko doon na 10 August 8 or Talagang 18? napaka-powerful nung kanyang Sir Alex. intindi ng insurance. Hindi, August 8, ano ba? August 18, Friday, 4 p.m. Friday, 4 p.m. yung August. Ito yan, Malolos? Oo, kasi yun na nga, matutulungan kayo niyan. Kasi talagang mabubuksan ng isip ng papa-attendin nyo. Hindi nyo na kailangan magsalita. Tawa nga ako nun eh. Yung dalawa doon sa pina-attend ko, Mami, application form ka ba dyan? Sabi ko, teka. Ano ba application form? Advisor o kuha ka ng Sun Life Policy? Ma'am, Sun Life Policy po. O kaya, parang mas naging effective ako sa policy sa pagiging advisor, hindi sa pagre-recruit. Pero yun yung effect. Pwede nyo siyang gawing, yun na nga, instrumento para makakuha ng clients and spotters. Siyempre, di naman masasabi yung kay Diwa kasi malayo siya. Pero why not, Diwa, kung meron ka? Kasi iba talaga siya. And last talk na to ni Sir Alex kasi magre-retire na nga siya. Oh, Magre-retire na siya by December and tayo lang yung branch na magto-talk siya 2 times. Kasi masyado siyang na-overwhelm nung nagsalita siya dito. Na talagang saan yan gaganapin? Sa Sherman? hindi, sa ano yun, Mi? Yung dun sa nanay mo, Mi? Dun sa Tikay. Cabana, ay pavilion. Doon. Sinong nag-organize nun? Sinong point person? Hindi ko alam. Siguro yung recruitment ng Luzon.
Tanong ko na lang kay Sharon, sayang baka maka-discount tayo. Regular customer ang lola mo. Hmm. Ayun. May ni-refer ako doon mga ano, event ng Chowking. Mga lokal. Ang akala nila akin yun. Kasi dumating Hindi ako. discount. Oo. Invite the energies, why not Poknat, diba? Oo. Hindi naman ako nagsinungaling. So, hindi lang kay Mina yun, tsaka kay Jeng ha, lalo na yung mga malapit dito, Tess, huwag mong palampasin yun. Kasi hindi lang dalawa magiging client mo doon pag dalawa dinala mo. Malamang kung may pamilya yung dadalin mo doon, tuhog mo lahat yung pamilya mo. Galing, kasi pag may ganyang event, kinakount talaga ilan yung nag-attend, ilan yung nag-turn into clients, ilan yung nag-proceed as advisors. Iyon halos 90%. First ever na ganun. Kaya dahil mayroon tayong proof na ganun, sabi ni Sir Alex, sige, ulitin natin sa August. Questions, clarification sa kanila. Natakot ba kayo sa mga nag 4-year-old? Kasi si Yung Richard ganun eh, oh. Tsaka si Diwa. Alam mo, natakot kaya yung dalawa? Kayo naman, the floor is yours. Samantalahin niyo na sila. Minsan lang, napaka-brave and courageous ng kanilang napilit sila na mag-present. Kasi ang hirap mag-present, di ba? Ng sarili mong experience na syempre hindi naman bed of roses sa totoo lang, 'di ba? Sabi nga ni Jen tsaka ni Nina. So mahirap 'yan on their end, pero ginawa nila. Kasi mahal nila tayo. Para alam nyo din, 'di ba? So wala talaga. Ikaw, Mi, meron pa ba, di ba? Tess? Ilan wala sa batch namin, Odette? Ilan ang nawala? Hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang. dami na. Oo. Dami na. Hindi ko naman masabing alam mo naman ako, mabait ako, di ba? Kahit, hindi naman dahil lang sa validation yung mga yun. May mga talaga, may mga hindi nasunod. Lalo na yung mga Sabi nga, nauna. lalaban tayo, Jeng. Alam nyo naman kung sino yung mga mababait. Wala lang. Pero syempre, may nakakalungkot. Si Fe. Anong unang rason ni Fe? Si Fe hindi nakasunod sa technology. Nandyan si Fe at Yes. prospects. Pero alam natin bakit siya nawala. Hindi, E-app. natakot siya agad sa e-app tsaka sa because. Kasi wala Yes. siyang oras. So, yun talaga, oras talaga din. Si Fe talaga ang paper app. Kaya nga ang tanong niya ngayon, pagbabalik ba ako, meron pa rin paper app? Oo naman. Pero huwag ka mag 100% paper app kasi may memo ka. 'Di ba? Kayo ba naka-receive ng memo pag mahilig kayo sa paper app? May memo na nakaka-receive kami niyan ni Gary kasi mahilig kami sa paper app. We have noticed that you've been utilizing paper application. We would like to suggest to you to use e-app and ganun. Pero madali na ang i-app, di ba? Kasi kita mo na kung may kulang ka. Oo, compare di mo ba? dati, mas maganda na i-app ngayon. Oo. Kaso nga, kapag ang client kaharap na, wala nang pakawala. Oo, yun nga. Hindi Yun. naman Kasi pag hindi Ganyan marunong kami. si client online, patay. Talagang paper Oo. up yun. Ang mga client namin mostly matanda. So, anong i-app gagawin? Kaya nga yun yung sabi ko dun sa branch meeting. Paano nyo naman kami i-require ng 100% e-app? Wala ngang email address eh. Tapos i-require nyo, kailangan ng email address sarili. Hindi po pwede yun sa anak, hindi po pwede yun sa apo. Paano naman yun? Hindi talaga pwedeng i-app yun, tsaka because, kasi required ang email. Anyway, yun. So, yung mga ganong bagay, hindi lang naman dahil sa hindi sila din nag-validate, kaya lang, natakot, yun, kamukha niya, natakot, merong hindi na-develop na skill, like si kumari mo, Jeng, di ba? Si Neri.
Hindi nag-progress yung skills niya actually kung titingnan mo yun. Pero kakayanin sana. Kaya lang yun na nga. Laging Kung mas sinubukan pa. takot. Oo. Laging nauunahan ng takot na paano kapag ganito, natatakot mag-follow up, mag-close, ganyan. So, ano naman ang natutunan mo, Betchay? Dahil ikaw na yung susunod dyan. May take away ka ba sa nadinig mo sa dalawa? Oo, madami. Okay. Iniisip ko kasi yung kliyente ko may thyroid eh. Pero nakikinig ako. Kung may kilala sa inyong endocrinologist. O, tulungan Yung natin doktor siya. kasi, baka pwedeng tayo na lang ang doktor, mas magaling tayo mag-recommend eh. O, yung Health na po. Ayaw kaming pansinin. Parang ayaw niya kasi, kumbaga sa trabaho, parang ayaw niyang makapasa yung aking estudyante. Kasi yung APS, nagsagot si Doc ng APS. Hindi, wala pa kasi nga yung doktor. Tapos, yung bago siya umalis, meron siyang ginawang medical certificate. Eh parang, ito na yun. Parang gano'n. Wala namang ni-require si underwriter na APS. Ang gusto lang niya is to borrow records nung recent na ultrasound, tapos yung mga lab test niya. Yung mga HS, blood test. Oo, SE, ganon, churba-churba. Pero ano naman ng bata. So, nasa range naman siya ng normal dun sa lab test niya. So, walang kumbaga normal naman. Tapos, kailangan na lang ng medical certification. Mina, di Wala ba pa meron kami- kang hyperthyroid Wala pa kami- na approve? Wala pa kami mabrasong. Yung mister ko, hyperthyroid. Mister Yung may mo. cancer, yung may thyroid cancer na na-approve. Ano yun eh, di ba, matagal na yung wala sa kanya, pero hininga ng EPS. So, na-approve naman siya. Although, nung na-approve, may tinanggal na yung EPP. cancer yan. Yung cancer, merong disclaimer na kapag yung related dun sa thyroid, hindi i-approve yung claim. Nag-thyroidectomy ba yun? Oo. Tinanggal yung sa kanya. So, nung nag-apply si client na thyroidectomy na, Wala na. Oo. Wala na. Wala na. So, puro borrow record yung sa kanya, tsaka EPS. Tapos ano siya, standard yung rate niya. Standard, oo. Pero yung sa critical illness niya, meron ngang isa doon, yung cancer data, hindi approved. saan? Kasi meron siyang rider. May rider siya. So, yung specific na sakit na yon, pagka cancer related doon, hindi yun ang hindi approved. Pero yung ibang CI, pwede. Oo. May ganyan ka rin, di ba, Betchay? Yung si Shane, tinanggal kasi may breast cyst siya. So kapag ang naging sakit is may kinalaman dun sa cyst. Di ba? Oo. Hindi rin, tinanggal din. May mga Pero ganun. pwede natin na siyang i-appeal, di ba? Kasi magtatatlong taon na ata yung Okay. policy ng bata, no? Oo. Tapos kaya naman yung recent check-up niya. Ang take-away ko ay tanim. Tapos kay kapatid na Jeng ay bakit ka gumigising araw-araw? Parang Nagumising. Opo, may yan. Ang dami kong nagustuhan sa sinabi ni kapatid. Kaso nga lang hati yung attention ko kanina. Naghahanap ako ng ng doktor. Pero maganda yung mga sinabi mo, mga madalalim. Na pagka natutulog ka, tapos mag-validate, pero lagi ka nananaginip. Tama ba din? Oo. Yung panaginip na yon. Lagi ako pinatatanong. Oo, ibig sabihin, kapit pa ng mahigpit. Kaya nga, yun nga Kasi siguro parang yun. yung lagi yung mga senyalis mo eh. Tapos kay Mina naman, parang si Mina hindi sanay magalit talaga. Mas malambing pa sa akin. Parang hindi siya sanay magalit. Tapos parang pag meron siyang tinanong na meron siyang isang client, maya-maya submitted na. Ibig sabihin, yun nga, totoo nga, proven naman na 100% yung ratio niya pagdating sa
Mabilis kasi basta i-up. Sa mga, oo, ako rin naman gusto ko i-up eh. Yun. Pero syempre, yun pa rin. Pag na-approve, mas doon ako masaya kasi nakapag-submit ka nga, tapos ang tagal namang ma-process. Syempre, doon tayo lahat sa settled na ba? Oh, so meron pa kayong kilalang endocrinologist na pag pinakita yung test results ng client niya, magbibigay ng medical certificate. Kasi wala yung doktor ni client. Maanuhan na ng deadline. Malalagpasan na ng deadline. And iyan yung 6th up ni Beth para sa kanyang medalyon. Kaya yung SNR ko, hindi ko man nagagamitin. Baka kung hindi to ma-approve or ma-postpone, bawiin ni BM. Huwag naman yun. Makapawin. Baka kasi ma-postpone yung bata. Yung bata naman gustong-gusto niya. Kaso nga lang, dahil mapopromote siya bilang manager ng Uniqlo. Siyempre, nagpapakitang gilas. Pag sinabing OT, tulad kanina, tinext ko, 11 o'clock pa daw siya makakauwi. And siyempre, naghihilig na lola ko. Paano ko pa siya kakausapin? Parang dapat yung close natin yung doktor, no? Kasi Oo. pagdating sa doktor, Oo. kailangan sabihin niya, kailangan Kasi makita ko syempre, muna yung nagagandahan niya yung kanyang essay. Kung baga sa essay writing contest, dapat yung pang-famas ang correct. Ang Nobel Prize. Dapat talaga Mina yung kakilala. Kasi nga, Ayan, may chinat si Marlene. Dr. Tugna. the Sacred Heart. Dapat personal, Personal na kakilala para Kilala. papuntahin si client kasi walang oras si client. Pero yun nga, pwede naman teleconsult. Yung po pwedeng ganon, teleconsult. Tapos ito po yung mga resulta ng TSH, ganyan. Bukas sa Betchay, naka-mute si Betchay. Sorry. May nakita ko sa Facebook yung Doctors on the Go. Nag-inquire ako, Doctor on the Go. Tapos pwede silang chat, video, or voice call. Depends daw on the discretion of the doctor. So bukas daw mag-message ako ng 10 a.m. Doctor on the Go sa Facebook. Na-screenshot ko, sesend ko nga sa inyo. Ano naman siya, mukhang hindi naman tumodus kasi registered tapos ito. At least ito, meron silang video something. Oo. Pwede rin, oo. At ang bongga nito, sana pumayag siya na ako na lang yung kausap niya. Kung hindi pwedeng client ko. Sana. Sana. Kasi yung test naman, nasa akin naman eh. Kasi syempre, habol naman nila dyan, makarami. O di pag ano ba naman yung 750 kung yun yung nakalagay sa kanilang Facebook page pag hihingi ka ng clearance. Plus 100 pag medical certificate. O di, popondohan ko na yun. Hindi ko nasisingilin yung kliyente ko. Makatapos lang kami. Tama. Baka naman pwede ng gabi yan. Magpa-schedule kayong dalawa ni client. Oo nga eh. Sige. Kailangan mag-reply itong si Princesses. Ayun. So, yung mga 4 na taon, plus 40 years pa daw sa Sunlight. Oo. Di mo ba nakikita dyan yung sarili mo na magba-branch manager ka, na meron kang farm, na meron kang kasing laki ng piso na na hikaw, na puno ng brilyante, na bibilin mo kay Mimi? Mina, ikaw din. O, di ba? Ibibilin niyo sa akin. Bibilin nyo kay Mimi. Specified. Ikaw naman, Tess, gusto mo naman marinig, ano bang nakuha mong na-realize mo nung nadinig mo sila? Ikaw din, Lynn, yung mga Lynn at saka si Sol. Anong mga na-realize nyo yung narinig nyo si Mina at saka si Jane? Ikaw muna, Tess. Ang galing nila po. Napakakalma kasi ni Mina sa kanya eh.
Ang galing ng mga strategy nila pagdating sa client. Yun. Kalma lang, laban lang, sabi nga ni Jen, pag nawawalan ka na ng pag-asa, ang quote na nilabas niya kanina, in-screenshot ko nga po para pag nawawala na ako ng ng client, yun ang uulit-ulitin ko, laban lang. Tapos kay Nina, marami po natutunan sa loob na 4 na taon nila. Ang ganda po. So ikaw, bilang nakita mo ang challenge nila ngayon is prospecting, paano ka magpe-prepare na hindi mo aabutin yung challenge na yun? Anong magagawa mo sa ngayon? Kasi Sa alam mo, ngayon, ma'am, yun yung usual Oo. challenge. oo, yun nga din po yung hirap na hirap ako talaga ngayon, ma'am. Ang hirap mag-approach, ang hirap mag-prospect. Pagising mo sa umaga, kahit titingnan mo yung mga kaibigan mo, paano ko ba sila i-approach. Doon po ako nahihirapan Kaya lagi po ako nakikinig nung paano ba, katulad ni Jeng sa palengke, paano ba niya inuumpisahan? May mga ano na rin naman ako may mga suki na rin ako sa palengke. Paano mo ba sasabihan na hindi ka nagbebenta? Na parang kinakaibigan mo sila na mas kailangan kanila na hindi, parang ganun po. Nahirapan ako may pagdating sa ganun. Kasi pag nag-approach ka, minsan pag minessage mo, parang nagbebenta tapos sinisin ka na lang. Or ayaw na nilang basahin. Di ba meron sa Facebook ngayon, titingnan lang yung message mo kahit hindi nila na-open. May mga ganun po Kaya ang hirap mag-prospect po. Parang hindi ko rin alam paano po ba. Paano? Okay. So, Oo. kayo ba, pag ganyan, kayo muna. Ikaw, Jeng, paano? Mini-message mo ba sila o pag bibili ka, Messaging, sabihan mo na siya? Jeng, are you there? Ano nga yan, Det? Kasi nagtatanong si Tess, paano mo siya i-approach? Kasi meron din siyang mga suki na sa palengke, pero paano niya i-approach? Kasi may mga ina-approach siya, hindi naman nagre-reply sa text kasi kahit seen, hindi nasisin. Ikaw, Kasi paano ito, mo ina-approach yung mga yan? Text ang, ba or kausap mo ba? hindi, Ayan. personal kong kausap to ang ginawa ko, sabi ko, may insurance na kayo. Kilala mo si Sun Life. Tapos, ang ginawa kong sumunod na strategy nun, inad ko siya sa Facebook. Kasi ma-Facebook siya Inad ko siya. Tapos nakikita niya, nagkakaroon siya ng interest nung nakikita niya yung mga daily activities na pinupost ko. Doon siya nagsimulang mapaisip. Ayun pala yun. Tapos, hindi naman everyday, almost 3 times a week yun. Sabi niya, start ka na, ganon, start ka na, te, ganyan. May times pa nga na tulong-tulong pa ako doon sa pwesto niya. Tapos may kasamang kwentuhang pahapyaw. Ganon. Doon medyo napalapit yung loob niya sa akin. Pero talagang iboboka mo si Sunlight. Iuuna mo na. Ihahagin mo talaga. Yun. So, ano Tapos yun. pala? So, ang ginawa mo ay kinausap mo direkta. Oo, direkta. Tsaka Kasi baka, sabay na pag baka, bibili ka. Kasi, di ba, oo, exchange of oo, business ba? oo. Ganun nga, ganun ang ginawa ko. Tapos yun, kasunod lang nun yung inad ko siya, kaya nakikita niya. Doon siya nagsimulang magkaroon ng interest. And then ngayon, ang tanong ko sa kanya, baka may i-refer ka pa nakakilala mo o yung katabi mo sa pwesto? Oh. Kasi makikita nila, sabi niya, ate, malapit na kami magbayad. Tulungan mo kami ulit, samahan mo kami ulit, Yung ganun. Kaya kasama ko ulit. Kakaibiganin lang, Tess. Lalaliman yung relasyon mo. Ganon. Yun. Thank you for sharing, Jen. So, balik tayo dyan. Wow, 9:33 na pala. Balik tayo dyan sa prospecting. And ngayon, yung ginagamit nyo are spotters. So, since iyan, kailangan meron din tayong concrete. Ang bawat isa sa atin may concrete, kumbaga, marketing plan and incentive package para sa mga spotters. Kasi paano na? Nakaka-attract ba talaga tayo ng spotters?
uulit ba sila sa pagre-refer? O medyo kuripot ang bigay sa spatters, baka hindi maging effective. So, I think dapat pag-isipan yan. Kasi kung iyan yung paraan natin para makakuha ng mga prospects, dapat planado din yun. As in, ano, yun. Ilabas mo si spatter, kausapin mo, ganun. So, thank you, Tess. Ayan, si Lynn na lang. Si Lynn tsaka si Sol. Lynn, ikaw. Nakita mo na ang sinabi nila. Habang kumakain po ako, nakikinig ako. Pero 4 years, parang ano, kasi may mga nakilala din po ako na mga Sun Life advisor na hindi nagtagal. Yung kasama ko nga, ma'am, nakikwento ko sa iyo na dati naming din. So, parang ang hirap daw, sabi niya. 1 year pa lang siya, give up na. Ngayon, sila nung nag-represent na 4 years, parang, syempre challenge talaga para magstay ka nga sa business ng ganun katagal. Kaya para, ayun, na-inspire ako na 4 years kahit maraming challenges. Ayun nga, lalong-lalo na sa prospecting, nandun pa rin sila. Yung term na lalaban lang, no? Pakaraniwan nating naririnig yon, pero parang ganda rin na motivation para sa mga bago na nasa business ng Sun Life. Kasi marami din talaga po akong, hindi lang ma'am sa Sun Life even may mga estudyante ngo ako, sa ProLife naman sila tsaka sa Manulife, tapos nag-HMO agent din sila. Pero parang a year, mga before 2 years, ayun, Wala na. umaalis na sila kasi mahirap talagang maghanap ng kliyente. Yun po yung sinasabi nila. Pero sa kanila 4 years na nandiyan na sila sa business. So, nakaka-encourage para mas mahalin mo pa yung at magstay ka dito sa Sun Life. O ayan, Hopefully. coming from Lynn ha, Jeng. O di ba mga lodi kayo, hindi biro ang magstay ng 4 years and forever. And forever. Thank you, Lynn. So, kailangan ngayon talaga strategize. Paano nga pagdating sa prospecting? Mama, share ko lang din kasi sa palengke, ayun, no, katulad sa sabi ni Ma'am Cher Palengke. kanina. Sa palengke, ang hirap ding maghanap doon, no, ng client kasi yung asawa ko, meron silang regular na suki. Sabi niya, "Sir, baka gusto mo pong makausap yung asawa ko kasi sa Sun Life siya." Ang sabi nung kliyente niya, ang sabi, "Naku, insurance. Pagka nalugi yan, sasabihin sa'yo ng insurance, wala na yung pera mo." Sabing gano'n. Mahirap yung insurance na yan. Naku, mga bebentahan ka lang niyan, pero tutuwaran ka na. Yung mga gano'n na term, parang iiwanan ka na after. Kasi may mga advisors nga, di po ba, na pagkatapos hindi na nagfa-follow up, iniiwan na yung mga kliyente. So, yun yung mga experience ko ngayon. Yun, katulong ko nga po yung asawa ko sa paghahanap ng mga kliyente. So, yun yung mga tutuwaran, tatalikuran, iiwan, pag nakuha na yung pera, yung ganon. So, kaya challenge talaga na kung papaano mo i-present din yung Sun Life sa iba. Kasi nasa advisor din po talaga kung papaano mo rin mabebenta. Kasi yung iba nga may mga negative experience sila sa insurance eh. So, kaya, ayun, lalaban lang talaga yung term, no?
O kasi si husband mo yan. Pero kung ikaw yan, Opo. alam mo syempre may isasagot ka, 'di ba? May Kasi wala ako nung nagpunta siya sa bahay eh. Nag-deliver po kasi siya. Eh baka nga, di ako makalabas. Kaya, ayun. Sabi ko lang sa kanya, tanungin mo, baka malay mo. Ayun. Tas ganun yung banat. Kasi meron siyang experience na hindi maganda before. Sa mga, parang sa advisor, ganun. Nako. Nako, advisor. Ay, nako. Kaya 4 years sila. Ibig sabihin, marami pong nagtitiwala sa kanila. Oo, totoo naman. Ilan na ang clients mo, Jeng? Congrats. Congratulations. Thank you, 50 Lee. plus? 50 plus? Plus, o, di ba? Ikaw, Mina, ilan na clients mo? O 50 Ano, plus. hindi ko alam. Pero So, 4 years. Ah, tinignan ko ako 89. Pero syempre may mga orphan dito eh. Hindi ko na matandaan kung ilan. Pero konti lang din naman yun, yung mga orphans mo. So, sabi mo ng 75, ganyan. Diba? Sa'yo din, Jeng, napaka-konti lang naman nun ng orphans mo, di ba? Nung galing Oo. yan kay Crane. So, di ba? Ang daming naniniwala. Yun pa lang is more than enough reason na kung bakit natin gagawin yung ginagawa natin. Di ba? Sabi niyo nga, paano ka magpapaalam? Paano ka magpapaalam sa 89? At sa Yun ang pinakamabigat. Pero, yun. Syempre, bilang tao, pinag-iisipan natin yun na paano nga pagdating sa ganon, di ba? Pero at the same time, pinag-iisipan din natin paano natin mas magiging productive yung coming years natin dito. Di ba? Yun naman tayo lagi. At unang-una dyan, tayong lahat naman talaga, yung mga kayo tatagal dito kung hindi talaga kayo mabuting tao. Kasi, yun na nga, maka-AC lang, tapos na. Eh, hindi tayo yung ganong klaseng tao. Pero, parang si Mina and si Jeng, take it lightly, di ba? Ay, huwag ganong seryoso sa buhay. Talaga namang, it will come because, whatever our desires and goals are, they will come naturally because we're doing our best. And we mean so well yung intentions natin. And of course, yun na nga, sabi din ni Mina, kahit anong ganda ng plano mo at kahit sinong mayaman ng kliyente mo, kung hindi mo rin lang din ihihingi yan ng, di ba, ng grasya sa Diyos, walang mangyayari din. So, talaga, collective, yan, yun na nga, it's you, it's the one above you, and yung intention mo sa taong gusto mong tulungan, 'di ba? And para sa pamilya mo, syempre. 'Yon. So, thank you very much, no, Mina and Jeng, for sharing yourself. Nawala na si Jeng. So, syempre, mas na-highlight yung challenges. Pero the fact that you accomplished so much in 4 years, napakaganda rin tingnan na syempre, minsan kapag nalulungkot tayo, hindi minsan madalas sa buhay natin yon bilang advisor na nalulungkot tayo, nadadown tayo, tingnan nyo rin yung mga na-accomplish nyo dito. Diba? Yung mga nagawa nyo sa mga tao na yan. Yung 50 ni Jeng, yung 89 ni Mina na yan. Isa-isahin mo lang kahit isa sa isang araw na makita mo, ano nga ba na itulong ko sa tao na to? Ang laki pala ng impact. Yung mga ganun, di ba? Kasi yun yung nakakatawa sa ginagawa natin. I'm sure bilang 4 years na dito sa ginagawa natin, Mina and Jeng, nadarama nyo na yung mga pasasalamat ng mga kliyente nyo. Yung mga pagtulong nila. Kasi nga, nakita nila kung gaano kayo kabuti sa kanila. Okay. Picture na tayo.